Magandang umaga po sa ating lahat. At kumusta ang bawat isa sa atin? Yan, tayo ay talagang mabuti, no? At mabuti ang ating Panginoon. Ito'y biyaya niya sa atin na tayo ay magkakasama sa umagang ito. Every morning sa pagdilat ng aking mata ay laging nagsasabi ako sa Panginoon na thank you, Lord. No, lahat tayo nagte-thank you sa Panginoon sapagkat hindi natin naranasan o hindi natin nararanasan ngayon yung bumili ka ng machine para ikaw ay huminga. No? O kaya nandiyan yung tangke sa gilid mo para i-provide yung paghinga sa'yo. Panahon ng pandemya ay ating pong nakita ang ilan sa ating mga kababayan, no, na nag-suffer ng ganitong mga bagay. At tayo ay thankful sa Panginoon na tayo ay libreng nakakahinga, na tayo ay may libreng pagkain sa ating hapagkainan, bagamat pinagtrabahuhan natin yon, ay biyaya pa rin sa atin ng Panginoon. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ito po ang huling araw ng Mayo, May 31, and officially, sabi ng aking mga co-teacher, officially, June is the start of another season. At yun ay ang season ng winter. Ang ganitong mga seasons ay ating nararanasan dito sa New Zealand. We have 4 seasons. At sabi ko nga, praise the Lord, ano? At mararanasan ko na yung 4 na seasons na ito. Ano yung ikakabigay papuri ko sa Panginoon? Kasi dati sa Pilipinas, pag tinuturo ko yung different seasons, di ko ma-explain na mabuti. Ano ba nangyayari during autumn? Ano ba mangyayari kapag winter? Wala naman kasi tayo nun, di ba, sa Pilipinas. So, sabi ko nga, praise the Lord, dahil meron na akong tsansa, no, na mas maipaliwanag ang mga bagay na ito dahil sa karanasang ipinagkaloob ng Panginoon. Ang ating pagbubulay-bulay po sa salita ng Panginoon sa umagang ito ay may kaugnayan sa mga seasons. Alright? At ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Ngaral or Ecclesiastes chapter 3. Tayo po ay magtutuon ng pansin sa verse 1 hanggang 8. Pero ang babasahin ko lang po muna ay ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1 at ganito ang sinasabi. There is a time for everything and a season of every activity under heaven. Ito pong aklat ng mga ngaral o yung tinatawag na aklat ng Ecclesiastes. Ito po ay pinagpapalagay na isinulat ni Haring Solomon. Bagamat hindi naman binanggit, no? Hindi tahasang binanggit sa banal na kasulatan na siya talaga ay may akda, pero sa pamamaraan ng pagkasulat ito at sa pagpapakilala doon sa verse 1. No, sa Ecclesiastes 1:1 sabi, from the teacher, son of David, King of Jerusalem. So pinag-aralan ko, ilan ba yung anak ni David? Meron siyang 5 anak na lalaki, pero ang sinasabi sa history ay si Solomon lamang yung kanyang pinili para kanyang maging successor. So pinatitibay nito na, oo nga no, itong taong ito, si Solomon, siya yung humingi ng karunungan sa Panginoon. Kaya pag tinignan mo yung Ecclesiastes, yung aklat ng mga ngaral, ito'y punong-puno ng mga reflections sa buhay ng isang tao. Sa isang perspective naman, sinasabi na hindi, maaaring scribes or mga teachers ang nagsulat niyan at inadapt lamang yung kanyang identity ng pagsulat para maituro ang mga lessons na ito. So sa umagang ito ay atin pong sama-samang titingnan papaano bang ang mga ngaral, aklat ng mga ngaral ay patuloy na mga usap sa atin. Sa Jewish tradition po, ito ay kanilang publicly binabasa taon-taon. Tuwing dumarating yung tinatawag na Feast of Harvest, yung Sukkot na tinatawag. No? Kapag dumarating daw yon, ito ay publicly binabasa ulit sa mga Israelites sapagkat ito yung panahon ng kanilang physical wealth. Yung nag-harvest na sila ng kanilang mga pinaghirapan. Pero sa kanilang pagbubulay-bulay, sa pagbabasa ng mga ngaral sa mga Israelites na ito, nandoon yung pagtuturo sa kanila na magbigay importansya sa mas mahahalagang bagay. Dahil sinasabi doon, you have the physical wealth, pero wag baliwalain that all are vanities. Lahat ay meaningless.
marami ay walang kabuluhan. Kaya ito'y patuloy na binabasa nila. So sa ating kapanahunan ngayon, sa ating mga pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, tayo ay nadadako rin, no? Dinadako ng banal na Espiritu sa pag-aaral ng aklat na ito ng mga mangangaral. So there is a time for everything. Yung pong salitang time, sa salitang Griego, ay mayroong dalawang salita, no, na ibinigay. First is the word chronos. It pertains to the quantity of time, the measurement of time. Pag sinabing chronos, it talks about the ticking of the clock, yung day, yung sequence of events, ano ba yung mga sunod-sunod na pangyayari sa history. It refers to chronos. Kaya nga, doon natin kinuha yung salitang chronological order. Ano ba yung pagkakasunod-sunod, no? And another Greek word na ginamit sa original na paggagamit ay bukod doon sa chronos ay yung salitang kairos. In the fullness of time. Kung ang chronos ay tumutukoy doon sa quantity of time, yung kairos naman, it's the quality of time. Yung fullness of time na tinatawag, appointed season. Ang sabi doon, it's the appointed season, a defining moment when God's purposes are actively folding. So dalawa, no? It's the chronos, it's the chronological event of things, and it's the kairos, it's the fullness of time. Ano po yung ating makikita dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 3? Makikita natin dito yung opposites ng mga timeline, pero may opposites. Ano? Dito sa Ecclesiastes chapter 3, verses 2 to 8, ay ipinapakita ang iba't ibang panahon. And let me read. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time to war and a time of peace. So, paulit-ulit, a time, a time, a time. Pero may opposites na ipinakikita sa mga time na ito. So, dahil ganito ang pagkakasulat, ito ay nagbibigay sa atin ng kapahayagan na ang lahat ay may pasimula, lahat ay mayroong katapusan, ayon doon sa appointed season ng Panginoon. So, isa sa mga reflection ko sa bahaging ito ay yung tungkol doon sa kairos. No, sabi natin kanina, pag sinabing kairos, it's the fullness of time, ito yung itinakdang panahon. No? It's the appointed season ng Diyos sa buhay ng isang tao. Puntahan natin yung verse 2. Ang sabi doon, there is a time to be born and a time to die. May timing ang Panginoon, ano? Sa ating kapanganakan at kung kailan ba, paano tayo papanaw sa mundong ito, naaayon yun sa katakdaan ng Panginoon sa ating buhay. Si Anthem ay cesarean to eh. Cesarean section ako. Yun yung aking pinagdaanan sa pagpapaanak sa kanya, panganganak sa kanya. Okay. September 24, yung pinili namin kasi yun yung maalwan sa lahat ng tutulong sa amin, maalwan sa amin. Pero dahil si Anthem gusto niya nang makakita ng mga puno, gusto niya pumunta sa park. September 20, check up ko lang yun eh. Pero sabi ng OB-GYN, ito na yung perfect timing, no? Ito na yung panahon. So, akala ko mapipili ko yung birthday niya, no? Pero hindi pala. Meron pa rin talagang itatakda ang Panginoon. Kung meron man sa atin na ganyan din, cesarean din ako eh, pero napili ko yung araw. Pero yung panahon ng pagbubuntis natin, di ba? Hindi pa rin natin napili talaga yon. Dahil yung time na yon ng ating kapanganakan
ay ayon sa kagustuhan at ibig ng ating Panginoon. Sa kabilang banda, ganun din eh. Sa panahon ng ating pagpanaw, sabi ganun, there is a time to die. Hindi po pwedeng hindi mamamatay. Dahil disenyo na ng Diyos sa atin, dahil nga doon sa fall of man, disenyo na sa atin, no, na tayong mga tao ay talagang mamamatay. Ang sabi sa Hebreo chapter 9, verse 27, ito ay patunay talagang may appointed season of time ng kamatayan sa buhay ng isang tao. Sabi sa Hebreo 9:27, it is appointed for people to die once, and after that to face judgment. Itinakda na sa Diyos ang mamatay ng minsan, at pagkatapos ay ang paghuhukom. So yung mga salitang ginamit, the King James Version, sabi, it is appointed. Itinalaga na talaga ng Panginoon. Itinakda na ng Panginoon. So mga Kairos time na ito, na makikita natin sa verses 2 hanggang 8, ito po ay nagpapahayag ng katakdaan ng Diyos sa bawat panahon ng buhay ng tao. So dahil sa Diyos na nagtatakda ng mga panahong ito, ito'y nagpapahayag sa atin ng kanyang mga kalikasan. Ito'y nagpapahayag sa atin ng attributes ng Panginoon. Dahil ang Diyos na nagtatakda, patuloy na nagpapahayag ito, maikakabit natin ito sa kanyang attributes. So unang makikita natin, sa pagtatakda ng Panginoon ng panahon, makikita natin yung kanyang kapangyarihan o yung sovereignty of God. Dahil siya ay makapangyarihan, nandoon yung supreme authority ng pagpili ng Panginoon sa bawat panahon. At ito ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Ilang mga talata nagpapahayag na ang Diyos ang makapangyarihan na siyang may akda ng mga panahong ito. Awit 115 verse 3. Bagamat English version na nasa ating screen ay babasahin ko sa Filipino version. Ang Diyos namin na sa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Okay? At sa Daniel chapter 4 verse 35, baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makatututol o makahahadlang sa Kanya. Diba? Ang Diyos ang siyang nagtatakda. Pati yung ating gender No? Hindi natin napili. Gusto mo sana maging lalaki. Pero gusto ng Panginoon na babae ka. Gusto mo maging babae pero lalaki ka. No? Yan yung itinakda ng Panginoon sa atin. Pang-ilan ba tayo sa ating magkakapatid? Biro nga ni Mang Pets, di ba? Kakahabol ng kakahabol sa... Joke niya yan Kakahabol ng kakahabol sa pogi, dumami sila. Pero hindi Yun yung itinakda pa rin ng Panginoon, di ba? Yun talaga, yung katakdaan ng Panginoon, di ba? Sa pamilya Padilla, yung dami, ilan yung babae, ilan ang lalaki, ito ay naayon sa makapangyarihang pagtatakda ng ating Panginoon. So, ang Diyos na makapangyarihan at walang sino man. Ang Diyos ay makapangyarihan, walang sino man makahihigit sa Kanya. Hindi natin maitatakda yung mga panahong ito Hindi natin maitatakda yung mga karanasang ito sa ating buhay. Okay? So, bukod dito, sa makikita natin, makapangyarihang gawa ng Diyos sa pagtatakda ng panahon, ay atin rin makikita na siya ay all-knowing God. Marunong sa lahat. Siya'y nakakabatid ng lahat at hindi nagkakamali. No? Walang pagkakamali. Maaaring sa tingin man natin, mayroong mga hindi magagandang bagay, pero sa katunayan ay hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Pag-usapan ulit natin yung Kronos. No? Isang example ng mga may sequence na yon, yung part ng panalangin ni Mang Pen. Sa creation ng Panginoon, may day 1. Day 2, hanggang sa dumating yung panahon ng pagpapahinga. So, may isang kanta na hymn, ang sabi doon, ang panahon ay hindi laging tag-araw. Doon sa kanta sabi, kung ang panahon ay laging tag-araw at wala ang mabiyayang ulan,
paano natutubo yung aming mga binungkal, o yung aming mga seeds, no, sa binungkal na lupa. Kaya ang sabi doon sa dulo, Panginoon, kami ay padalhan. So sa mga seasons, hindi palaging tag-araw. Bagamat may mga tropical countries na malapit doon sa equator, sinasabing gano'n na talagang mainit, ano? All year round ay nakakaranas sila ng init. Or sinasabing ang mga seasons na meron ng mga bansang ito ay dalawa lamang. It's either wet or dry season. May mga ilang bahagi daw sa Sahara Desert na mainit all year round. Sa bahagi naman ng region ng Antarctica, sabing ganun, super lamig naman daw. Pero sa paglubog ng araw, sa paglipat ng araw at ng gabi, ay may mga little changes pa rin na nagaganap sa mga lugar na ito. At yun ang nagbibigay ng beauty, yun nagbibigay ng ganda sa mga lugar na ito at ayon ito sa karunungan ng Diyos. So, ang Panginoon ay all-knowing God. Marunong sa lahat, hindi nagkakamali, in orderly manner ang paglikha niya sa mga creation. Isang lumang joke, ang sinasabi, buti na lang, we are perfectly and wonderfully made. Buti na lang yung nostrils natin, nakababa lang. Kasi paano kung nakabaliktad yung ilong mo, diba? Tapos umuulan ng malakas at wala kang dalang payong, malulunod ka. Buti na lang din ang mga elepante ay hindi dumadapo sa tao. No? Doon mo, parang mga joke lang yun pero doon mo makikita yung karunungan ng Panginoon na hindi siya nagkamali sa kanyang mga pagkalika. So sabi nga, we are fearfully and wonderfully made. Sa aklat ng Genesis, each day sa paglikha ng Diyos, laging may ending part po doon. Bawa nilikha niya on the first day, nakalagay sa account na laging sinasabi, and God saw that it was good. Sasabihin doon na lumipas ang araw at ang gabi, ikatlong araw. Sa ika-apat na araw, gano'n na naman. Ang i-declare na naman, and God saw that it was good. So paulit-ulit na binabanggit. Upang i-emphasize na mabuti, maganda ang mga pagkakalikha ng Panginoon at pagtatakda ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. To emphasize the omniscience of God. So this is another term, no? Pagka sinabing omniscience, from the word omni, it means all. Science, from the word scientia, no? It refers to knowledge. So sa bahagi pong ito ng ating pagbubulay-bulay, pinatitibay sa atin na ang iba't ibang panahon na tinakda ng Panginoon ay nagpapakita ng kanyang attributes. Una, yung kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ay ang kanyang pagkaalam sa lahat ng bagay. Pinahayag ang pagkaalam ng Diyos sa maraming bagay ay ipinahayag kay Jeremiah sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Ito yung account na nagpapatibay na talagang ang Diyos ay all-knowing God, na marunong ang Diyos sa lahat. Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. At ganun din, si King David, kanyang ipinahayag in Psalms 139 verse 1. Sabi niya, puso ko nasisiyasat mo O Lord, you search me and you know me. May kanta tayo niya, buhay ko ay iyong alam. On verse 13, you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. And even in the New Testament, pinapakita na even yung mga dami ng buhok sa ating mga ulo, ito ay alam ng ating Panginoon. Mateo chapter 10 verse 30, maging ang mga buhok ninyo sa ulo ay bilang na lahat. Ilan sa mga account na nagpapakitang all-knowing, omniscient ang ating Panginoon, at sa pagtatakda niya ng iba't ibang panahon, hindi lang siya nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, kundi ng kanyang pagiging marunong sa lahat.
Ang pagiging makapangyarihan at karunungan ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng katakdaan ng kanya-kanyang panahon, hindi lamang sa kalikasan, kundi sa personal na buhay ng bawat isa sa atin ay mayroon ding itinakda na panahon ang Panginoon. Ang mga nasusulat doon sa Ecclesiastes chapter 3 verses 2 to 8 ay nagpapakita ng mga pagtatakda ng panahon ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Meron pong isang pastor na si Charles Swindoll, o tinatawag siyang Chuck. Minsan tawag sa kanya Chuck Swindoll. Siya po ay American pastor. Siya ang founder ng tinatawag na Insight for Living Ministries. At siya ay lumikha ng devotional book. Minsan ay nagkaroon ako ng chance na basahin yung devotional book na yon. At meron siyang tinalakay sa Ecclesiastes chapter 3 na umuugnay sa 4 na seasons ng buhay. And I would like to share it with you. Sabi niya, kung minsan sa buhay ng tao, dumadaan ka sa winter season of life. Yun daw season na yun, it's a season of waiting and deep trust. It can be lonely, it can be silent, it can be difficult. Mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Ano ba nangyayari kapag winter dito? May mga natitigil bang activities? Well, somehow, meron. So, ayan. So, malamig ang panahon, nagiging silent ka, nagiging difficult sa'yo ang maraming areas sa iyong buhay. Pero sa kanyang thought, ang sabi niya, God may seem silent in winter time of your life. But silence does not mean absence. Kung pinatatahimik ka muna ng Panginoon, may coldness sa isang area ng buhay mo, ay dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay maupo, makinig muna sandali, makinig sa kanyang kapahayagan. Sa Psalms 37 verse 7, ang sabi dito, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Waiting. Doon sa time, Waiting is correlated with time. Maaring freezing, naka-freeze ang lahat, May mga freezing moment ngayon sa buhay natin. At pinadadaan tayo ng Diyos sa winter time ng buhay na ito. Saang area kaya? Pwedeng naka-freeze muna, wala kang trabaho ngayon. Hindi ka muna mag-aaral. O kaya naman ay stop muna yung business natin. Pinagpahinga muna tayo ng Panginoon sa bahay, may sakit tayo. Pero mayroong layunin ng Panginoon sa bagay na ito. Kung nandun ka man sa winter time of your life, nandun na gusto ng Panginoon na mamahinga ka sandali and to wait patiently for Him. Bukod sa winter, meron ding spring of life, according to Chuck Swindoll. A season of new beginnings. Pag spring, siyempre tumutubo, yung mga bulaklak. Spring reminds us that God can make things new again. After painful winters, nakastop lahat, He brings growth, He brings hope, healing, and fresh opportunities. Sa Isaiah chapter 43 verse 19, God says, See, tingnan mo, meron akong ginagawa ngayon. I am doing a new thing. May mga pasimulang pinasisibol ang Panginoon sa buhay natin. May pinasisibol, maaring sa pag-aaral mo, maaring na-achieve mo na yung dream mo sa buhay, sa mga kabataan natin, o maaring papasok ka na sa bagong career ng buhay mo, trabaho, papasok ka sa isang buhay na magiging businessman ka, yung family life mo, or bago kang nanay, o may bago kang relationship na pinapasok, ito ay mga new beginnings. At sa mga new beginnings na ito, ay naroon pa rin ang Panginoon. And this is the season na pinagpapasimula ka ng Panginoon sa isang bagay. Pwede rin naman nagpapasimula kang muli, mula sa iyong pagkadapa, ikaw ay bumabangon na muli. It's the springtime of your life.
Bahagi ng buhay na kung saan nakakikilos ka ng maayos dahil mas magandang panahon. Okay? And the third is the autumn, season of change and harvest. Bakit change? Yung sa autumn. It teaches us about letting go. Wala na nga mga ngayon wala na mga dahon, naglaglagan na. Yung mga dating puno na maraming dahon, pale ng tingnan. Wala na. Okay? And it's also a time for reaping what has been planted. Some things must fall away for a new growth to come. Sabi nga ni Charles Swindoll, not every ending is a loss. Some endings prepare us for greater things. Okay lang yan na maranasan mo yung fall. Paglagas, pagkawala ng mga bagay na tinitreasure mo before. Kasi after the autumn ay may susunod na season for a greater things in your life. And number 4, sabi niya, dun sa summer season, it's the season of growth and strength. Summer represents productivity, energy, and spiritual growth. This is the season where faith matures and fruit becomes visible. During the winter season, mahirap magtanim. No? Excited ako magtanim. Kasi meron akong garden ngayon sa bahay namin eh. Pero sabi nila, hindi naman lahat tutubo. Mahirap magpatubo sa panahon ng winter time. No? Pero sa panahon ng summer na kung saan tirikang araw nandoon na mas mabilis na mag-take place ang growth at kung saan sa buhay naman natin, God develops character before harvest. Sa Galatians chapter 6 verse 9, ang sinasabi, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, may timing pa rin. Dire-diretso ka lang, no? Sa paggawa ng mabuti. Huwag kang maghihinawa, huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil ito ay merong ibibigay na good harvest sa iyo. Alam niyo po sa aking life, ngayong 2020, simulan 2025, ng pagdating ko dito, ay different season of life yung masasabi kong na-experience ko sa areas ng aking buhay. Masasabi ko nagkaroon ako ng autumn nalagas yung mga mahal ko sa buhay. No? Hindi naman lingid sa inyo yun, nandito na ako nun Pero, kaalinsabay nun, meron din akong spring. Isang araw, yun yung part ng autumn of my life, nung namatay si Mamila, maga, naka-receive ako ng phone call. Smile, wala na si Mamila. Okay. Yun lang sinabi ko, okay. Magsasara muna ako ng telepono kasi this is my interview day. Niisip ko, palalagbasin ko ba yung interview ko? Kasi namatayan naman ako Pwede ko naman siguro sabihin sa employer ko, hindi ako pupunta dyan. No? Pero hindi. That time, nasa isip ko, okay, this is the autumn area of my life. Pero may spring na ibibigay ang Panginoon. So habang naglalakad ako, sabi ko, that's the end of my mom's life. Pero this is the beginning of my life in New Zealand. Habang naglalakad ako. Lakad lang kasi from Peverell to trabaho ko ngayon no? So yun yung realization ko, Lord, ito yung binibigay mong spring sa life ko, sa career ko as teacher. So, pinagpaliban ko muna ng ilang oras yung grievances ko, no? At nung nandoon na ako sa opisina, the way they comforted me, sabi ko, akin na tong trabahong ito. Ito yung springtime na ibinigay na ng Panginoon sa akin. So yung mga karanasang ito, nagpapakita na that there is a time for everything. There is a season for everything. Hindi lang season. There is a season, but there is also a reason. Meron ding purpose ng Panginoon, may layunin din. Bakit binibigay ng Diyos yung mga opposites na ito, itong iba't ibang panahon na ito, na nakalagay sa ating pinagbabatayang talata. Panahon po ng pandemya ay itinigil ng church yung pagdi-DVBS. Sabing ganun, hindi kasi hindi kasi, kumbaga hindi swak, hindi fit, hindi appropriate sa online learning yung ginawa naming lesson. So I prayed to God, Lord,
Gusto ko dire-diretso yung DVBS eh. Makakahadlang ba yung pandemya para hindi magkaroon nito? So, kami ni Kuya Jojit ay gumawa ng mga aralin, no? DVBS curriculum. 3 yung nagawa namin nung panahon na yon. At isa doon, sa nagawa namin ay may temang zoom out. Yun yung title niya, yun yung tema. Yung zoom out, ito ay tumitingin sa kabuuan niyang tema, tinitingnan nito yung magandang plano ng Diyos sa'yo. Yun yung buong tema ng DVBS lesson na yun. Seeing God's beautiful plan in your life. Sa photography, may terms na zoom in and zoom out, di ba? Pag sinabing i-zoom in mo yung picture, pakita mo yung small details, gawin mong closer. No? Gawin mong bigger. Bawa ako, pag pinicturean nyo ako, naka-zoom in, mas nakikita yung kabuuan ng katawan ko. Okay. Pero pag sinabing i-zoom out mo yung picture, mas nakikita yung nandoon sa paligid. So yung curriculum na ito ay hinimay-himay namin. Paano mo ba i-zoom out yung magandang plano ng Diyos? At ito ay binangga namin dun sa buhay ni Joseph the Dreamer. So tinignan namin ano ba yung pamilya, ang mga mag-aaral ay sama-sama nag-aaral. Ano ba yung pamilyang pinaglagyan sa kanya ng Diyos, kay Joseph? Kasi may kinalaman yun kung bakit siya naging matagumpay at the end, no? Sa kanyang magandang kasaysayan ng buhay. Bukod dun sa pamilya ng kanyang pinagmulan, ano-ano ba yung mga karanasan? No? Yung series ng mga karanasan na binigay sa kanya ng Panginoon. So, sa mga karanasan ni Joseph, makikita natin na parang pag tayo yung bumasa ng Bible, parang napakasaklap naman ang buhay niya. No? Pinagbenta siya ng kanyang mga kapatid. Yun yung season ng life niya. Naparatangan pa siyang may masamang balak sa asawa ni Potiphar, kaya siya nakulong. At hindi naging madali ang buhay ni Joseph. Pero sa kabila nito, sinikap niyang maging tuwid Sinikap niyang maging tuwid at tapat sa ating Panginoon. Kinilala niya na may reason kung bakit ko naranasan yung mga bagay na ito. No? Ano yung mga patunay nito? Sa Genesis chapter 45, verse 5. Kasi ito yung moment na nagkita na sila ng kanyang mga kapatid, no? Di niya napigilan yung sarili niya, nagpakilala siya. Umiyak siya. Sinabi niya, ako yung kapatid niyo na pinagbenta niyo dito sa mga Egyptians. At nalungkot yung kanyang mga kapatid, sa pagkakita sa kanya. Genesis 45 verse 5, ang sabi doon, and now, do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Yung adverb of time ay ginamit po dito, yung salitang ahead. No? It refers to time. Pinauna ako sa inyo ng Panginoon dito. Pero tiningnan niya, hindi lang yung season na yon. Tiningnan niya yung reason. Bakit ba ako pinauna ng Diyos dito sa Ehipto? Later on in his life, matapos niyang maranasan muna yung masasakit na bagay, tsaka niya pa rin nakita, no? Tsaka niya palang nakita, there is a reason for that. Ang reason ng Panginoon to save lives. Dahil magkakaroon ng ng famine, no? Dahil dun sa karunungan na binigay sa kanya ng Panginoon sa pamamahala, maraming buhay ang maliligtas. Kasama na yung pamilya nila. So, yung adverb na ahead of you, kanyang kinikilala na may perfect timing ang Diyos. Hindi naman kayo yung nag-send sa akin dito It was not you, but it was God who sent me here. Yun ang sabi niya. No? Yun yung kanyang realization. Na itong taong ito, nagkaroon pa rin ng positive outlook in the difficult time of his life. Sa aking pagbabrowse ng FB, may mga reels na lumalabas no? Meron akong nagustuhan na isang reels, From Dream to Success. Paulit-ulit sila nagbibigay ng mga videos. Na ang title noong reels na ito ay Never Forget. Ewan ko kung nabasa nyo na rin or napadaan din sa inyong FB, no? Sabing ganun nung matanda, kasi dream to success Sabi ng matanda, there are 3 people you should never forget.
Number 1, those who help you in difficult times. Kung kalimutan yung mga tumulong sa'yo in difficult times. Those who left you in difficult times. And thirdly, those who put you in the difficult times. Because they help you shape to be the better person you were meant to become. Ulitin nga natin, but this time, try to imagine these people in your life. Try to recall the people who helped you in difficult times. Okay na? Next, never forget those who left you in difficult times. Tuloy natin. And those who put you in difficult times. Nakakagigil na ba? Kasi parang gano'n, gigigil ako, naalala ko siya. Ano? Sabi doon, because they help you. Itinakda ng Diyos yun, no? To shape you na ikaw ay maging mabuting tao, to be a better person. No? Bahagi sila ng Kronos. Di ba sabi natin Kronos, yung history of your life, event of your life? Tulad ako, pinanganak ako sa pinagsamang pamilya. Kasama sa Kronos ko yun. Tapos lumaki ako sa church, lipat-lipat kami ng bahay, lipat-lipat ako ng school, kaya wala akong barkada eh. Kasi 1 taon, 2 taon, nagbi-build up pa lang ako relationship, we have to move to another place na naman. Kasi doon na destino yung tatay ko. Pero tinitingnan ko yun sa Kronos of my life, pamilya ko may bahagi, mga karanasan ko may bahagi, para eto ako ngayon. So ganun din tayo, no? Let's try to think about our family. Pamilya, nanay, tatay natin na sila yung pinili ng Diyos para gumabay sa season of our life. Karanasan natin sa buhay. Hindi naman lahat masaya, di ba? May mga pagluha din tayo naranasan, naging bahagi ng season ng ating buhay. Pero itong mga little Kronos na to, ay ginamit ng Panginoon para maabot mo yung Kairos, yung fullness of time, para maibigay sa'yo ng Panginoon yung appointed season of time. So katulad ng pangyayari sa buhay ni Joseph, may mga simple things na ginagawa ang Panginoon sa atin ngayon para maabot yung fullness of time. And there is a season for everything, and there is a reason for everything. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ito yung maganda no? Sa every season of life, ano man yung pagdaanan mo, lagi mo tingnan yung kagandahan ng pagtatakda ng Diyos ng bagay na ito sa buhay mo. Ang sabi sa Ecclesiastes 3 verse 11, and God makes everything beautiful in its time. So sa ating pagtatapos, ang ating pag-aaral ngayon ay nagpapahayag ng kapangyarihan at karunungan ng ating Panginoon. So nalaman natin, marunong ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Ito'y nag-i-invite sa atin na patuloy naman ang palataya and to be hopeful. Makapangyarihan ng Diyos ano man season ng life ko ngayon, siya naman nakakaalam ng lahat no? At siya rin yung ang pwede nating asahan. Sa Diyos tayo umasa at magtiwala. Ang Diyos na may akda ng kanya-kanyang panahon ay nagtakda ng appointed season sa buhay natin. Bakit? Para makilala natin ang kanyang kadyusan, ma-acknowledge natin ang beautiful plan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung ano man season of life meron tayong pinagdadaanan ngayon, ito'y kasama sa magandang layunin at katakdaan ng Panginoon sa ating buhay. And lastly, ang Diyos ay nagtuturo sa atin na patuloy nating kilalanin ang karunungan niya. Alamin ang kanyang layunin, ang kanyang rason sa bawat panahon. Ang bawat rason ay nagbubunsod sa atin na magpasalamat sa Diyos dahil ito ang kanyang kalooban sa atin. Let's zoom out, no? The big picture of our life. Huwag natin tingnan yung isa lang portion.
Nakita lang natin yung isang portion ng life natin. I-zoom out natin yan. Every details. Lahat ng tao na nakasama natin sa buhay natin, iniwan man tayo, tinulungan man tayo, may bahagi sila sa magandang plano ng Diyos sa atin. Zoom out the big picture of your life.